Kamusta, Cancerians? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang darating or blessing sa taong 2025 para sa mga Cancerians. Unahin muna nating alamin itong mystical cards, kung ano ang mensahe. At saka kung ano rin ang message ng spirit guide mo sa iyo. Itong mga cards mo ay sumisimbolo ng idea, passion, at saka mga possibilities na makakatulong sa iyo para magkaroon ng positive transformation. At ini-encourage ka ng mga cards na ito na sundan mo kung ano yung mga pangarap mo kasi meron kang kakayahan na matupad yung mga minamanifest mo sa buhay. At saka huwag kang mawalan ng tiwala sa sarili. Yung mga paniniwala mo, suriin mo ding maigi. Maybe ito yung dahilan kaya may ilang Cancerian na walang progress or mabagal. Sabi nga nila, think outside the box. Para marami ka pang ma-discover sa sarili mo na marami ka pang magagawa at saka iba't ibang kakayahan na meron ka, magamit mo. Alamin naman natin ang message ng spirit guide mo. Four, 4. My life is full of wealth, health, and happiness. Maybe may mga Cancerian na hindi ito yung naiisip mo. Pero sinabi na sa mga mystical cards na baguhin mo yung pananaw mo. Gamit naman ng tarot cards, alamin pa natin yung ibang detalye kung ano yung darating o kaya blessing sa taong 2025. Ang tanong ko ay ano ang dapat i-focus, ano ang ma-achieve mo, at ano ang hadlang. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Posibleng napapanood mo na ito ng 2025 at saka sinadya ko rin naman na malapit sa taong 2025 para mas makuha natin yung energy. Knight of Cups, 10 of Pentacles, 7 of Cups. Ito yung dapat mong i-focus. May mga advancement na mangyayari sa buhay mo patungkol sa love, career, at saka sa financial. At ito yung mga opportunities, chances na pinagpipilian mo kung ano ba yung mas priority mo or kailangan. Maraming pagkakataon na darating sa iyo. Sa career, ang ilan sa inyo, meron kang matatag na negosyo o kaya trabaho na meron ding magandang kita. Kasi dalawang cards na yung nagsasabi niyan na merong improvements at saka magandang kita. Swerte ka na pero saswertehin ka pa rin kasi merong job offer sa iyo or merong nakwento na pinag-iisipan mo na magbabago ka ba ng career o negosyo o kaya yung palawakin pa yung kaalaman mo sa trabaho mo or palawakin ang negosyo or magdagdag sa negosyo na meron ka. Para sa ilang single, marami kang chance patungkol sa love,
Pero ini-enjoy mo lang ito yung mga dumarating sa iyo. Wala pang nagpapatibok ng puso mo. Pero merong person na darating sa buhay mo na marunong magpahalaga ng kapwa at saka may kaya sa buhay. At ito yung time na iisipin mo kung ano yung mga priorities mo. Para sa ilan na nasa relationship ay positive itong mga cards na ito, na ang ilan sa inyo ay merong happy at payapa na relasyon. Kahit na may issues man na dumarating sa relasyon nyo ay malalagpasan nyo pa rin ito or maayos kung ano man yung problema kasi family ang prioridad or ang isa't isa. Nine of Swords, King of Pentacles, the Sun. Ito naman yung ma-achieve mo. May mga issues mo na dumarating sa buhay mo, patungkol man ito sa karir mo, sa love life, sa negosyo, or personal mong buhay, magkakaroon ng kasagutan. Yung inaakala mong gabundok na problema ay maliit lang pala. Huwag mong ihiwalay yung sarili mo at saka sikapin na magkaroon ng healing para maunawaan ng kapwa mo o ng person mo kung ano yung gusto mo. At saka base sa cards, meron kayong maling akala at saka magkaibang isip. Sa financial, kung nagkakaroon ka ng problema, mas mag-focus ka sa mga gawain mo. Kasi soon, meron itong magandang resulta na mas higit pa sa inaasahan mo. Itong 3 cards na ito ay nagsasabi. Yung akala mong imposible sa financial ay kokolektahin mo na. Para sa ilang single, akala ng person, ikaw yung maluloko niya, pero siya yung maluloko sa iyo. At 3 cards na yung nagsasabi na merong person na may kaya sa buhay ang magkakagusto sa iyo. Mali kasi yung pagkakakilala niya sa iyo. Akala niya nasisilaw ka sa money. At kapag nalaman mo sa kanya mismo nang galing or narinig mo sa ibang kapwa, ay magbabago yung pagtingin mo sa person. Imbis na madedevelop ka na, madidismaya ka. Ang ilan na nasa relationship, feeling mo hindi masaya yung relationship nyo kasi yung person mo walang time sa iyo. Pero yung person mo, naiisip niya yung mga kailangan mo, ano yung mga gusto mo, yung mga makakaya niyang maibigay sa iyo. At nag-iisip pa siya kung ano yung makakapagpasaya sa iyo. At base sa mga cards, pangatlong card mo na ito, na anuman yung pagdaanan nyo ng person mo ay masusolusyonan nyo. Magkakaroon ng clarity ang lahat sa mga problemang pinagdaraanan nyo. Ito naman yung mga cards para sa ano ang hadlang. 4 of Cups, the Star, 2 of Wands. Itong nagiging hadlang ay yung emosyon mo, yung pagiging depressed, or yung napupunta ka sa kaisipan na negatibo, may mga naaalala ka na hindi nakakatulong sa iyo. At pinapakita sa mga cards na ito na sa bawat problemang dumarating sa iyo ay merong mga solusyon. Meron ka ring choices. Mahirap yung sinasabi ng mga cards pero kung pangungunahan ka ng emosyon mo, mas lalo kang hindi makakapagdesisyon. Katulad ng mga naunang cards, alamin mo kung ano yung priorities mo. Para alam mo kung ano yung mga tamang desisyon o nararapat na desisyon para sa iyo. Ang ilan sa inyo kulang sa exercise at saka
overeating. Holiday ngayon kaya mahirap itong gawin. Pero wag mong ituloy-tuloy hanggang 2025. Magkaroon ng limitasyon. At saka tamang pamamaraan para maging healthy yung pangangatawan mo kasi healthy ka naman Yun yung dapat mong i-maintain. Para sa ilang single, kahit umiwas ka or ayaw mong magkaroon ng love life, bibigyan ka pa rin ng universe. Kasi may ilang single na ang gusto mong makilala, yung person na may ibibigay, yung mga gusto mo or pangangailangan. Kung hindi ay ayaw mo. Pero subukan mo pa rin. Huwag ka kaagad umayaw. Ang ilan naman na nasa relationship ay nagkakaroon ng konting issue na masusolusyonan nyo pa rin ang person mo. Kumbaga, may mga ilang nasa relationship na away at bati. At para sa ilan, nakadalawang cards ka na posibleng magkaroon ka ng baby or bagong simula sa relasyon nyo ng person mo na mas lalong magpapatatag sa relasyon nyo. Ito naman yung unang final card. Itong card na ito na Ace of Pentacles ang nagsasabi na yung mga pinaplano mo or naiisip ay merong mga positibong resulta, lalo na pagdating sa financial. Merong long term na darating. Sa bagay, sa unang cards mo palang pinakita na yung pang long term. Ibig sabihin, magiging maganda talaga yung kita mo. Itong judgment naman na nagsasabi na yung mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo ay nakatadhana at tamang direksyon ang tinatahak mo. Hindi mo kailangan isipin na bakit ito yung nangyayaring kasaganaan sa'yo kasi deserve mo. Marami kang pagtitiis at paghihirap na nalagpasan. Itong Ten of Swords naman ang nagsasabi na bigyan mo rin ng atensyon yung sinasabi ng kapwa mo sa iyo or opinion. Ito kasi yung magbibigay balanse sa sitwasyon or gumugulo sa isip mo para magkaroon or ma-realize mo yung mga katotohanan na dapat mong malaman at maunawaan. Hiling ko na lahat ng mga pangarap mo sa taong 2025 ay magkaroon ng katuparan. Happy New Year!